Maiba naman tayo dito po sa ating balita. Ito, tamang-tama ito. Kauumpisa lang ang klase 25-2026 school year. At timing po itong ginawang pagdinig ni Senator Rapi Tulfo tungkol sa kalagayan ng mga estudyante at obligasyon ng mga kinaukulan, especially ang Commission on Higher Education. Okay? Dahil alam naman, usong-uso po yung mga field trip, mga bayarin at iba pa na mga nagiging problema ng mga estudyante. Okay? At siyempre, lalong napakahalaga ay yung issue ng saan ba magrereklamo? Sino bang pwedeng lapitan ng mga teachers, ng mga magulang at ng mga estudyante kapag ka nagkakaroon ng problema? So, ang isa ho sa napagtuunan ng pansin dito yung Commission on Higher Education, ang CHED. Alam natin dahil ito talagang aminin natin siya hindi, meron talagang pagkukulang. Sabihin natin may kapalpakan. Dahil nga sa pagtanggap, yung mga public assistance o complaint ng iba pa nating mga kababayan ay tila hindi naaaksyonan. At dahil doon po sa ginanap na subcommittee hearing ng Senate Committee on Higher Education, napag-usapan dyan yung Senate Resolution, doon sa Senate Resolution kung bakit nagkaroon ng hearing, number 1302. So legal na legal yung hearing. At dyan nga po itinalakay ang may kaugnayan doon sa controversial. Kung di ako nagkakamali, pangalawang beses na yatang nagkaroon ng na-involve sa mga karahasan at aksidente itong Bestlink College of the Philippines. Di ba? Yun ang iniimbestigahan. Okay? At doon po sa mga reklamo ay sapilitan anyang pinasasama. Aba, mabigat pinasasama ang mga estudyante sa isang off-campus activity na nagkakaroon ng usapin tungkol sa trahedya. At ayon kay Senator Rapi Tulfo, ito ay isang bagay na dapat maiwasan na at dapat inaaksyonan ng Commission on Higher Education or CHED. Ang problema sa dami po nagreklamo ay tila wala namang aksyon na nagagawa ang CHED. Kaya nga talaga ikinagalit ng senador. Katunayan, sinubukan pa nila yung sinasabing hotline o direct line para sa makatanggap daw ng reklamo o sumbong ang CHED yung kanilang head office o opisina. Lalo na dito sa National Capital Region. Abay, palpak naman. Kasi sinubukan tawagan, abay, iba naman ang hindi na makakontak or hindi nakapasok. So talagang merong problema kasi meron silang ginagamit na 888, 4 ba yun? Para mabilis daw yung pagtawag sa mga regional office o head office ng CHED. Pero may problema. Kaya isa sa nakita rito ni Senator Tulfo na may pagkukulang at kapalpakan ay yung CHED NCR na director na si Jimmy Catanes. Si Director Catanes ang siyang mayroong pagkukulang kasi sa pag-amin din na talagang mahirap tawagan. Sinabi kasi na ang problema daw po ay nung siya mag-take over yata sa posisyon, wala pa yung problema o hindi pa naaayos. Pero parang ang labas dito pinapasay. So mahirap yon. So dahil dyan ay lalo pong hindi kinatuwa ni Senator Tulfo ang nangyari. At sa halip nga ay kanya nga sinabi na ito yung kakulangang ito, kapabayaan ito ng Commission on Higher Education ay nagpapakita lang na baka sa mga susunod na araw muling maabuso ang mga estudyante at hindi dahil kasi hindi naaaksyonan ang problema. Kaya parang ang gustong palabasin ni Senator Tulfo ay dapat talagang palitan na ang mga kinaukulan dyan. At kung di ako nagkakamali, yung kasalukuyang chairman ay pinalitan na nga ni Pangulong Marcos. Yung ibang mga regional office, regional director o opisyal ay dapat mag-update din kayo. Kasi sabi ko nga kanina, timing, opening ng klase, dapat 100% mapangalagaan ng Commission on Higher Education kasi yan ang gobyerno, yung kapakanan ng mga estudyante sa pribadong sektor. Baka naaabuso sa mga bayarin, naaabuso sa mga field trip na hindi naman kailangan na walang proteksyon. Kasi nga, katulad ng eskwelang nabanggit na yan, ilang beses na na-involve. May mga namamatay, may mga nakaharas. At kakulangan ng pangalaga. Baliwala lang. Hanggang ngayon, wala pang napapanagot. Abay, mahirap yan. Obligasyon po ng gobyerno, pangalagaan ang mga kabataang nag-aaral. Kaya nga merong CHED na siyan dapat na pwedeng asahan, lapitan. Pero kung hindi,
naman sila umaaksyon, sino ang matutuwa? Kaya tama lang po yung galaw at ginawa ni Senator Rapi na ito ay pukpukin, ingayan at papanagutin para maproteksyonan yung mga bata sa darating na mga araw. Ano po yung masasabi diyan? Okay? So, isang issue yan na napapanahon na. Kung yung mapapansin, maging si Pangulong Marcos at saka si Secretary Angara sa public school nakatutok araw-araw. Halos binabantayan yung opening ng nakaraang Lunes at kung ano ang problema. Inaayos nila. Pati mga classroom, school building, pati ho yung mga internet connection, inaayos na rin nationwide. So kung inaayos ng gobyernong nasyonal ang public school, dapat din po hindi naman sa pakikialam, pati ang pribadong mga eskwelahan, mag-update sila sa issue ng proteksyon, sa issue na kung mayroong reklamo ay mabilis nilang aksyonan. At kung hindi, dapat namang kastiguhin, dapat hong managot at papanagutin ng Commission on Higher Education. Kasi meron pong sapat na authority at kapangyarihan under the law. Ang CHED na pangalagaan ng kabataan, panagutin ang eskwelahan kung umaabuso, panagutin ang kung sino na hindi nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kabataang nag-aaral sa pribadong eskwelahan. So ayan po, magandang galaw ito. Salamat at merong isang senador na tumutulong dito sa isyong ito. Okay? Kasi alam niyo naman, ang identity ng mga tulpo, lalo na si Rapi, ay talagang tumulong sa mga mahirap. At yun naman po ang pinanindigan. Kaya nga siya naging senador dahil sa tulong ng masang Pilipino na kanyang natulungan sa kanyang mga programa sa radyo at telebisyon. Diba? Ng araw pa at until now. So ngayon, ganun din ang sistema. Kaya hindi niya pwedeng iwan yan. Okay? At ginagawa naman niya. Kaya naman ho pinagkakatiwalaan ng mga iba-ibang sektor, hindi lang ng mga estudyante nagreklamo o hindi anuman. Lalo na yung mga manggagawa o driver o kung anuman masang Pilipino, marginalized sector na naargabyado dahil sa kakulangan, kapabayaan, kawalan ng aksyon ng mga kinaukulan, ayan ang talaga hong pinupukaw, tinatawagan ng pansin at inaaksyonan ng opisina ng senador, ni Senator Tulfo. Ayan, salamat at merong ganyan. Kailangan ganun. Kahit na senador na, yung mga masang Pilipino, civil society, marginalized sector na nakalaging kawawa, napapag-iwanan, dapat may magmamalasakit. Kaya tama po yung galaw na yan. Kaya nga binigyan ko ng pansin at panahon sa pagkakataong itong talakayin ito kasi para maiba naman at kailangan. Sana hindi lang si Senador Rapi Tulfo. Dapat meron ding iba na senador, o congressman, o mga local official, maging active sa pagtulong sa kabataan. Huwag nating iasa lang sa Office of the President kasi sa dami ng trabaho ng Pangulo. Dapat yung ibang sektor na pinagkatiwalaan, ibang opisinang pinagkatiwalaan ng Pangulo, gumalaw. Lalo ngayon, merong operation paglilinis ng Pangulo. Yung walang performance, walang qualification, walang kakayanan, pinapalitan. Kaya ingat kayo mga taga-CHED. Galaw-galaw kayo dyan. Hindi pwedeng pera-pera lang. Yari kayo kay Tulfo kasi binabantayan kayo.